Isang aroganting kampiyon ang nagtangkang pahiyain ang isang dalagang babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya sa isang laban. Pero wala ni isa ang handa sa mga sumunod na nangyari. Oh, sino naman tong dumating? Ani Brianna West habang nakataas ang kilay. Tinuturo ang 18 anyos na dalagang kakapasok lang sa marangyang boxing gym sa Manhattan. Mukhang naligaw ka. Dapat sa barangay gym ka nagpunta. Tumigil ang tunog ng mga suntok sa punching bag. Lahat ay napatingin kay Giada Moretti na may hawak na luma at kupas na sports bag at nakasuot ng sirang sapatos na halos butas-butas na. Ang kanyang itsura, simple, pagod at payak, ay lubhang kakaiba sa malinis at mamahaling gym kung saan ang bayad kada buwan ay higit pa sa kinikita ng karaniwang tao sa 3 buwan. Si Brianna West, ang kasalukuyang kampiyon sa pambansang women's boxing sa loob ng 2 taon, ay kilala hindi lang sa kanyang knockout na mga suntok, kundi sa kanyang matatalim na salita at mga kontrobersyal na pahayag. Sa edad na 26, nagtayo siya ng karerang puno ng eksena sa social media at ang huli niyang post sa Instagram ay may libo-libong likes na kapag isinilang kang dakila, hindi mo kailangang magpanggap para lang makisama. Pasensya na po, mahina ang boses ni Giada habang tinitingnan muli ang address sa kanyang sirang cellphone. Akala ko po ito yung gym para sa youth scholarship program. Tumawa si Brianna ng malakas, parang sirena sa gitna ng katahimikan. Scholarship? Giliw, hindi ito donasyon. Totoong mandirigma ang tinitrain dito, hindi mga batang umaasang makalusot galing sa after-school programs. 6 na buwan pa lang si Giada sa Amerika. Isinakripisyo ng kanyang mahirap na pamilya ang lahat para mapunta siya rito. Umaasang makakahanap siya ng oportunidad na pangarap lang nila. 16 na oras, bawat araw siyang naglilinis ng mga opisina para mabayaran ng maliit at siksik na kwarto na tinitirhan niya kasama ang 3 iba pa. Ang scholarship na yun lang ang tanging tsansa niyang makapag-training sa isang profesional na lugar. Totoo ang programa, isang malakas na boses ang sumabat. Lumabas si Tom Harris, ang veteranong coach at may-ari ng gym, hawak ang isang folder. At nasa listahan ng mga aprobadong kandidato, si Giada Moretti. Umikot ang mga mata ni Brianna, halatang nabubwisit. Talaga, Tom, ginagawa mo ng ampunan ng gym ko? Siguradong hindi matutuwa ang mga sponsor ko rito. Binabayaran ka nila para sa performance mo, hindi sa opinyon mo. Sagot ni Tom, walang bahid ng emosyon. Pero hindi pa tapos si Brianna. Lumapit siya kay Giada, dala ang isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Gusto mo talagang makipagsabayan sa mga profesional? Tingnan natin kung may lugar ka rito. Nanahimik ang buong gym, alam ng lahat kung saan patutungo ito. Mag-spar tayo, ani Brianna, nilalasap ang bawat salita. Tayong 2, 3 round. Kung makatayo ka hanggang huli, pwede kang manatili. Kung hindi, kumumpas siya ng kamay, parang nagsasawalang bahala. Ramdam ni Giada ang mga matang nakatutok sa kanya, parang hinihintay siyang umatras. Alam niyang layunin nito na ipahiya siya para sumuko na siya bago pa makapagsimula. Pero may kung anong namumuo sa kanyang tingin na hindi mabasa ni Brianna, isang bagay na matatag at hindi matitinag. Tinatanggap ko, mahinahong sagot ni Giada. Napatigil si Brianna, akala'y matatakot siya. Sigurado ka, pagkatapos ng laban na to, baka pagsisihan mong pinili mong mangarap. Sigurado ako, ulit ni Giada, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi alam ni Brianna na sa mga madidilim na eskinita ng Turin, sa mga sirang gym at mga ilegal na laban sa paradahan, isa ng alamat si Giada. Ang tawag sa kanya, kidlat, at tulad ng kidlat, ang lakas niya ay kumikidlat sa gitna ng unos. Habang iniisip ni Brianna kung paano gawing viral content ang nalalapit na laban, si Tom ay napatingin sa mata ni Giada, tahimik ngunit matalim.
May naramdaman siyang kilabot tulad ng nararamdaman niya tuwing nakakakita siya ng isang natatagong hiyas, isang pambihirang talento na natatago sa katahimikan at determinasyon. Kung tumatago sa iyo ang kwentong ito ng tiyaga at tapang, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang nangyari sa 3 round na iyon ay nagpayanig sa lahat. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin kung paanong isang dalagang galing Torino ang gumiba sa mga patakaran ng isang esport na tila ginawa para iwasan ang mga tulad niya. Kumalat ang balita tungkol sa laban, parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lang ng 1 oras, nagsidatingan ang iba pang boksingero, coach at maging ilang mamamahayag. Brianna West laban sa isang hindi kilalang dalaga mula sa Torino. Eksaktong klase ng drama na gustong-gusto ng internet. 3 rounds, 16-ounce gloves, anunsyo ni Tom. Pilit ginagawang malinaw na hindi ito totoong laban. Walang premyo, walang live, spar lang, walang pusta. Tumawa si Brianna. Kalma lang Tom, tapos na to bago pa mag-round 2. Nag-post na siya sa Instagram. Guys, di kayo maniniwala. May random girl na gustong hamunin ako. Panahon na para dalhin siya sa realidad, sunod-sunod ang komento. Durugin mo siya Brianna. Ipakita mo kung sino ang reyna, ilugar mo siya. Habang nilalasap ni Brianna ang atensyon, tahimik na tumungo si Giada sa locker room. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi pa ito nangyari kahit minsan bago ang isang laban, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib, isang halo ng galit at alaala na ayaw na niyang balikan. Sumunod si Tom, Giada, hindi mo kailangang gawin to. Alam kong mahalaga ang scholarship pero hindi ito sulit kung masasaktan ka lang sa kayabangan niya. Hindi ako masasaktan, mahinahong sagot niya habang isinusuot ang hiniram na gloves. 2 taon na siyang kampiyon. May pinong teknik, malakas ang suntok at may taon ng karanasan, panimula ni Tom, pero pinutol siya ni Giada sa tahimik ngunit matinding tinig. At ako, may dala akong bagay na hinding-hindi niya makukuha. Tumitig siya diretsyo sa mga mata ng veteranong coach. Tumaas ang kilay ni Tom. Ano yon? Gutom! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na locker room, parang kampana. 3 dekada ng coach si Tom Harris sa daan-daang boksingero, pero bihira lang ang nagsalita ng salitang iyon na may ganoong kasiguraduhan. May apoy sa mga mata ni Giada, isang konsentrasyon na nakita lang niya sa mga pinakamapanganib na mandirigma. Umupo si Tom sa tabi niya, interesado. Bakit mo pa ito tinutuloy? Pwede mo namang hayaang pagtawanan ka niya at umalis na lang. Pumikit si Giada sandali at bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang magaspang na kalsada ng Torino, ang pagmamakaawa ng kanyang ina na itigil na ang laban, ang hapdi ng mga suntok na tumatama ng sakto, ang bansag ng mga kalabang minsan ay natatakot, minsan ay humahanga, kidlat. Naranasan ko na to dati, mahina niyang sabi. Akala ng mga katulad ni Brianna, kaya nilang patahimikin ng mga mukhang iba, kaya nilang wasakin ka sa pangungutya at iparamdam na wala kang karapatang narito. Binuksan niya ang mga mata at tumingin kay Tom, pero may nakakalimutan sila. Ano naman yon? Muling tanong ni Tom. Yung mga taong lumalaban para lang mabuhay, hindi nila ginagawa yon para sa katuwaan. Ginagawa nila yon dahil doon nakaasa ang mismong buhay nila. Napataas ang balahibo ni Tom. Hindi lang inspirasyon ang dala ng mga salitang iyon, tila may bigat ng propesya. Sa labas, abala pa rin si Brianna sa pagpapasikat sa kanyang mga followers. Tingnan niyo naman yung sirang sapatos na yon, tawa ni Brianna habang tinuturo ang lumang sapatos ni Giada na naiwan sa locker. Baka nga never pa siyang nakapasok sa totoong ring, malamang YouTube lang ang training niya. Napuno ng tawanan ng gym pero hindi lahat ay nakisali. May ilan sa mga veteranong boksingero na tahimik lang na nakamasid. May kung anong kakaiba sa kalmadong pagtanggap ni Giada sa hamon, isang bagay na gumising ng kaba. Si Marcus Williams, dating middleweight champion, ay bumulong sa kanyang kapartner. Nakita ko na yang tingin na yan, minsan yung mga tahimik ang pinakadelikado.
Pero si Brianna, bulag sa sarili niyang kayabangan, hindi napansin ang mga babala. Alam niyo kung anong mali sa mga taong halatang dumaan sa hirap? Inaakala nilang dahil mahirap sila, marunong na silang lumaban. Akala nila ang paghihirap ay katumbas ng galing. Doon pumasok si Giada sa gym. Nakasimpleng shorts at tank top siya na biglang nagpakita ng masiladong katawan. Maingat ang kanyang mga galaw, parang isang mabangis na hayop na dahan-dahang umiikot bago umatake. Handa ka na bang matuto? Pangungutya ni Brianna. Laging handa, sagot ni Giada. Hindi alam ni Brianna na si Giada Kidlat Moretti ay lumalaban na simula pa 8 taong gulang. Hindi para sa karangalan, kundi para mabuhay. Sa lansangan ng Torino, ang gutom ay nagturo sa kanya na lumaban ng mabilis. Sa edad 2, kaya na niyang talunin ng mga lalaking mas matanda sa kanya sa mga ilegal na laban. Kita na sapat para may makain ang pamilya niya. Sa edad 16, hindi na siya kinatatakutan dahil brutal siya, kundi dahil kaya niyang hulaan ang bawat galaw ng kalaban at tumugon ng parang kidlat. Doon niya nakuha ang palayaw niya. Nang makakuha siya ng visa papuntang Amerika, nangako siyang iiwanan niya ang pakikipaglaban. Pero minsan, ang dignidad ay nangangahulugang kailangang baliin ang sariling mga pangako. Habang tinutulungan siya ni Tom magsuot ng gloves, may napansin itong hindi niya inaasahan. Bagamat relax ang mga kamay ni Giada, ang kanyang mga muscle ay matigas, sanay at eksakto sa galaw. Giada, tanong ni Tom na may pag-iingat, pwede ba akong magtanong? Sige lang, totoo bang hindi ka pa lumalaban kahit kailan? Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting may tinatagong kasaysayan. Depende sa ibig mong sabihin sa lumaban, ang sagot niya. Sa sandaling yon, habang si Brianna ay abala pa rin sa paggawa ng kanyang ika-17 Instagram story, isang ganap na ibang kwento ang unti-unting nabubuo sa likuran. Si Tom, hindi mapakali sa nararamdamang kakaiba, ay nagsimulang silipin ang file ni Giada Moretti. Sa loob ng 30 taon sa mundo ng boxing, alam niyang ang tunay na galing ay hindi laging maingay. Kadalasan ito'y tahimik na nakatago. Ang mga kamay ni Giada ay walang bakas ng pagiging baguhan. Ang kanyang mga reflexes ay kasing bilis ng kidlat at higit sa lahat, masyado siyang kalmado para sa isang sinasabing unang laban niya. Giada, ani Tom matapos ayusin ang gloves, pwede ko bang makita ang ilang basic moves mo? Para lang malaman ko kung anong antas mo. At ang nakita niya sa loob ng 5 minuto ay hindi niya malimutan. Parang lumulutang si Giada sa ibabaw ng ring. Ang galaw niya ay sobrang gaan, halos hindi makatotohanan. Ang kanyang footwork, ang mga pag-ikot, ang balanse, lahat ay makikita lamang sa isang taong ginugol ang mga taon sa pinong paghasa ng bawat kilos. Bawat suntok niya sa punching bag ay tumama ng may kamanghamanghang tumpak, matulis, eksakto at malinis. Halos hindi makapaniwala si Tom sa nakikita niya. Sa buong karera niya, ilang boksingero lang ang may ganong kontrol. Diyos ko, bulong niya, sino ba talaga ang batang to? Biglang bumukas ang pinto ng gym at napahinto si Giada. Isang matangkad at magaspang ang anyo na lalaki sa edad 50 ang pumasok. Malalalim ang pilat sa kanyang mga kamay at ang mga mata niya ay may bakas ng mahabang pakikibaka. Si Ettore Moretti yun, ang tiyo ni Giada. Matagal na siyang nagretiro sa Miami matapos ang mga taon sa mundo ng underground boxing. Lumipad siya agad nang mabalitaan mula sa pinsan ang tungkol sa nalalapit na laban. Kidlat, ani Ettore, kalmado ngunit matigas ang tinig. Umalingaw-ngaw ang palayaw na iyon sa loob ng gym na parang putok. May ilan sa mga veteranong boksingero ang napatigil at napakunotno, parang sinusubukang alalahanin kung saan nila narinig ang pangalang yon. Tio Ettore, tanong ni Giada, bahagyang nanginginig ang boses sa unang pagkakataon. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita kung nababaliw ka na ba, sagot niya,
at ang makapal niyang Italian accent ay pamilyar sa tenga ni Giada. Akala ko ba nagkasundo tayong tapos ka na sa ganitong buhay? Lumapit si Tom, halatang interesado. Magkakilala kayo? Matiim ang tingin ni Ettore sa kanya, waring sinusukat kung gaano karaming katotohanan ang dapat niyang sabihin. Kilala ko siya mula pagkabata. At maniwala ka, walang kamalay-malay si Brianna West sa papasukin niya. Habang tahimik ang pag-uusap, malapit sa ring, si Brianna ay nasa kabilang dulo ng gym, abalang-abala pa rin sa paggawa ng content para sa kanyang TikTok fans. Guys, tingnan nyo naman to, bulong niya sa cellphone. Pati pamilya niya dinala pa niya para masaksihan ang kahihiyan. Ang cute, di ba? Marami silang iiyakan mamaya. Sumabog ang mga komento sa video niya. Durugin mo siya, Brianna. Ipakita mo kung paano lumaban ng totoo. Ilugar mo siya. Tiningnan ni Ettore si Brianna saglit tapos umiling, arugante, gaya ng mga dating pinataob ni Kidlat noon sa Torino. Tiyo, tama na po. Mahinang pakiusap ni Giada. Huwag mong sabihin sa kanila, ayokong malaman ng mga tao. Malaman ng alin? Tanong ni Tom lalo pang naiintriga. Napabuntong hininga si Ettore. Tom, tama? Mukha kang matinong tao. Kaya sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka magbago ng pananaw mo sa lahat ng ito. Itinuro niya si Giada na patuloy na nag-iensayo sa sulok, tahimik pero puno ng pokus. Ang batang yan, dating pinakamagaling na mandirigma sa kalsada ng Torino. Hindi ito biro. Street fighter? Tanong ni Tom, halos hindi makapaniwala. Sa edad 2, kaya na niyang pabagsakin ang mga lalaking doble ang laki sa kanya. Sa 15 anyos, pati mga gangster ay rumerespeto sa kanya. Lightning Moretti ay hindi palayaw lang, babalayon. Tumigil siya sandali. Tumigil siya sa pakikipaglaban nang makuha niya ang visa. Sabi niya, gusto na niya ng ibang buhay. Nangakong hinding-hindi na lalaban muli. Tiningnan ni Tom si Giada, ngayoy may mas malalim na pag-unawa. Bakit siya bumalik? Bakit pa niya tinanggap ang laban na to? Nagiba ang tono ni Ettore. Dahil may mga taong iniisip na ang kabaitan ay kahinaan. At si Kidlat, kailanman hindi tumatayo ng tahimik kapag hinusgahan siya dahil sa itsura niya, pinagmulan niya o pinagdaanan niya. Sa kabilang panig ng gym, kakakatapos lang ni Brianna sa panibagong video kung saan muling pinagtatawanan si Giada. Ngayon ay kausap naman niya ang kanyang manager sa telepono. Ryan, magiging viral to. Isang world champion laban sa amateur. Gustong-gusto ng sponsors yan. Kompletong dominasyon. Siguraduhin mo lang na wag mo siyang masyadong masaktan, sagot ng manager sa speaker. Ayaw nating mademanda. Tumawa si Brianna ng malakas. Relax ka lang, Ryan. Tapos na to bago pa siya masaktan. Narinig ni Ettore ang lahat. Sumeryoso ang tingin niya. Tom, bulong niya, bibigyan kita ng isang payo. Ipagpusta mo si Kidlat. Napakurap si Tom. Bakit? Dahil oo, si Brianna ay isang kampeon, pero hindi pa siya kailanman lumaban nang ang katumbas ng pagkatalo ay isang gabing walang pagkain. Hindi pa siya nakapasok sa ring na ang bawat suntok ay laban para mabuhay. Si Kidlat, hindi siya narito para sa kasikatan, nandito siya para mag-iwan ng marka. Lumapit si Giada sa kanila, ang mukha niya basa ng pawis mula sa matinding ensayo. Tio Ettore, anong sinasabi mo kay Tom? Sinasabi ko sa kanya ang totoo na hindi ka basta-bastang batang babae tulad ng inaakala ni Brianna. Sumulyap si Giada sa paligid. Ramdam niya ang mga tingin ng ibang boksingero, may halong pagtataka at unti-unting paggalang. Tio, ayoko talaga na ipaalala sa kanila kung sino ka. Lumapit si Ettore. Ilang buwan ka nang naglilinis ng mga banyo para magsimula ulit. Pero kapag may taong kinukutya ang pinagmulan mo, ang itsura mo, o ang hirap na pinagdaanan mo, hindi mo pwedeng burahin ang mga bagay na nagturo sa'yo kung paanong maging matatag. May malamig na kilabot na dumaan kay Tom. Tumalikod siya kay Giada. Pwede ba akong magtanong ng isa? Bahagyang tumango si Giada. Bakit mo talaga tinanggap ang laban na to?
Tahimik siya sa simula, nakatitig lang kay Brianna sa kabilang dulo ng gym, abala pa rin sa pagbivideo. Nang nagsalita siya, mababa ang tinig, pero matatag. Dahil iniisip ng mga katulad ni Brianna na kaya nilang paliitin tayo, ipahiya tayo, at sukatin ang halaga natin base sa itsura o kung gaano karami ang meron tayo. Tiningnan niya ako at nakita lang niya ay isang madaling kalaban. Isang nakakatawang kwento para sa social media niya. Tumalim ang boses ni Giada. Ang hindi niya alam, sa lugar na kinalakihan ko, ang respeto ay hindi ibinibigay, pinaglalabanan yon. Kapag sinubukan nilang alisin ang dignidad natin, kumurba ang ngiti ni Giada, hindi malambing, kundi mabangis, halos parang hayop sa panghuhuli. Minsan, kailangang ipaalala ng kidlat kung bakit kinatatakutan ang bagyo. Habang patuloy si Brianna sa kanyang performance sa harap ng kamera, walang kaalam-alam sa usapan, ilang hakbang lang ang layo, nagbago ang ihip ng hangin sa gym. Naramdaman ng lahat. Ang magaganap ay hindi basta sparring match lang. Isa itong sandaling magbibigay tinig sa mga taong tahimik na nagtiis sa pamamagitan ng kamaong hinubog ng lansangan, isang wika ng lakas na may direksyon. Tumunog ang kampana, parehong lumapit ang dalawang babae sa gitna ng ring. Si Brianna ang unang sumuntok, isang mabilis na sunod-sunod na jabs, mabilis, matulis, propesyonal, pero walang tumama. Wala roon si Giada. Napakurap si Brianna, nagtataka kung bakit puro hangin ang tinatamaan. Umikot si Giada na parang ulap, laging nauuna sa galaw, hindi maabot. Para bang nababasa niya ang iniisip ni Brianna bago pa ito makakilos. Tumigil ka diyan, sigaw ni Brianna sabay lakas ng agresyon. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. Sumobra sa pagkilos si Brianna sa isang wild cross na wala ng balanse. Sa isang iglap, tumama ang kaliwang kamao ni Giada sa gilid ng mukha ni Brianna at umalingaw-ngaw ang tunog sa gym na parang latigong pumutok. Napatigil si Brianna, hawak ang pisngi, hindi makapaniwala. Imposible, bulong niya. Pero wala na si Giada sa harap niya. Ang sumunod ay parang klase sa sining. Hindi lang basta boxing ang ginagawa ni Giada, isa iyong sayaw ng kontroladong galit. Bawat galaw may layunin, bawat suntok eksakto ang tama. Sinubukang gamitin ni Brianna ang laki niya, ang abot, ang lakas, pero para lang siyang humahabol sa anino. Sa bawat suntok niyang tumama, may tatlong bumabalik sa kanya. Sa bawat hakbang niya, nauunahan na siya ng kontra. Sino ba yung babae na yan? Tanong ng isa sa mga nanonood tulala. Si Ettore, kalmado sa gilid ng ring, ay ngumiti. Si Lightning Moretti, sagot niya ng may tahimik na pagmamalaki. Pagsapit ng second round, hingal na si Brianna, ang mukha niya may pasa at sugat. Doon niya lang napagtanto, isang malaking pagkakamali ang laban na ito. Patuloy pa ring pinapalaganap ang kanyang mga video pero nagbago na ang tono. Hindi ito sparring, ito ay leksyon. Nasaan na ang world champ ngayon? Yung babaeng pinagtawanan nila, siya na ang nangunguna. Sumisigaw ng instruksyon si Eric mula sa sulok pero halos hindi na naririnig ni Brianna sa dami ng palakpak. Palakpak hindi para sa kanya, kundi para sa mismong taong tinawanan niya. Lumapit si Giada, kalmado, at ang tinig ay matatag. Ang kidlat ay hindi lang pangalan, sabi niya kay Brianna, na ngayoy umatras papunta sa lubid. Babala yon. At ang sumunod ay parang kidlat na gumalaw. 4 na malilinis na suntok, jab, cross, hook, uppercut, sa loob ng wala pang 2 segundo. Lahat tumama, lahat malupit. Bumagsak si Brianna, sumabog ang sigawan ng mga tao, mabilis na inilabas ang mga cellphone, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong gym. Sinubukan ni Brianna tumayo pero hindi na kaya ng mga binti niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, ang walang talong kampeon ay bumagsak, pinatumba ng babaeng tinawag niyang biro. 10, bilang ni Tom, knockout. Lumapit si Giada sa sulok kung saan inaalalayan si Brianna.
Basa pa rin siya ng pawis pero ang boses niya ay mahinahon at matatag. Sabi mo, tuturuan mo ako ng leksyon, ani Giada. Sana natutunan mo na ang respeto ay hindi nakukuha sa pera, sa lahi o sa kulay ng balat. Nakukuha ito sa kung sino ka talaga. Tumingala si Brianna, ang mga mata niya puno ng kahihiyan, pero sa likod ng hiya may bahid ng kung ano, marahil respeto. Nagmadaling kunin ni Eric ang cellphone ni Brianna. Sumabog online ang kanyang mga mapanirang video, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Mabagsik ang mga komento. Yan ang nangyayari kapag ang kayabangan ay nabangga ng realidad. Ipinakita ni Lightning Moretti kung sino ang tunay na boss. Brianna, ani Eric, gulat na wala na ang 100,000 followers mo sa loob lang ng isang oras. Nag-aatrasan na ang mga sponsors. Kinuha ni Brianna ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Ang huling post niya, ang pangungutya kay Giada, ay naging simbolo ng kanyang pagbagsak. Ang babaeng minamaliit nila ang nagturo sa kanya ng leksyon. Ngayon, ang kinikilingang paghusga ay nabasag. Natapos ni Lightning Moretti ang isang karera sa loob ng 3 rounds. Lumapit si Tom kay Giada habang napapalibutan siya ng mga fans at kamera. Pwede ba akong magtanong? Sige, bakit hindi mo sinabi kung sino ka talaga? Tumingin si Giada sa nakaupong si Brianna, inaakay paupo. Dahil minsan, sagot niya, kailangang maghukay ng sarili nilang libingan ang tao para maramdaman nila kung gaano kalalim ang nahulugan nila. Yumakap si Ettore sa balikat niya. Ikaw pa rin si Kidlat. Hindi na tiyo, sagot ni Giada, habang pinapanood si Brianna na paika-ikang lumalayo, sinundan ng mga bulungan at mahihinang tawa. Si Kidlat ay yung kailangan kong maging para mabuhay. Pero ngayon, ipinakita ko kung sino talaga ako. Isang taong hindi papayag na bastusin. Lumalaban ako para sa dignidad, hindi para manakit. Habang patuloy na umiikot ang mga kamera at naging viral ang knockout, isang tanong ang naiwan. Maaari bang ang isang laban ay hindi lang magbago ng kapalaran ng 2 boksingera, kundi maghamon din sa pananaw ng buong kultura tungkol sa diskriminasyon, kayabangan at tunay na lakas? 3 buwan ang lumipas at litaw na litaw ang pagkakaiba ng kapalaran ng 2 babae. Si Brianna West, dating superstar, ngayoy mag-isang nakatira sa simpleng apartment. Wala na ang kanyang mansion sa Miami. Mula nang umabot sa 50 milyong views ang viral video, iniwan na siya ng lahat ng pangunahing sponsors. Ang laban na ginawang meme ang naging pinakakumalat na clip ng taon. Ang kanyang kayabangan ay naging pandaigdigang katatawanan. Nike, Gatorade, Adidas, ni hindi na siya sinasagot. Sa huling pag-uusap nila, prangkang sinabi ni Eric, hindi lang ito dahil sa pagkatalo, Brianna. Ito'y dahil sa asal mo. Walang gustong maiugnay sa ganon. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, pinirmahan ni Giada Moretti ang una niyang professional contract sa Golden Gloves Promotions. $2 milyong para sa 3 laban, may posibilidad na umabot sa $50 milyong. Naging pandaigdigang simbolo siya ng lakas at pagtitiis. Ang mga brand na pinapahalagahan ang determinasyon at katapatan ay pumipila para makatrabaho siya. Inilunsad ng Under Armour ang bagong kampanya base sa kanyang mensahe, kinikita hindi ibinibigay. Si Tom na nakaupo sa opisina ng gym ay sinagot ang isang tawag. Hello? Hi Tom, ito po ang ESPN. Gusto sana naming gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kung paano nyo nadiskubre si Lightning Moretti. Ngumiti si Tom. Wala akong nadiskubre. Matagal na niyang alam kung sino siya. Ang ginawa ko lang ay nakita siya bago pa mapansin ng buong mundo ang kanyang mga kamao. Nagbago na rin ang gym mismo. Mula sa isang simpleng scholarship program, ngayon ay tumatanggap na ito ng donasyon mula sa buong bansa. Araw-araw, dumadagsa ang mga batang boksingero mula sa mga komunidad na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Inspiradong-inspirado sa kwento ni Giada. Ang waiting list, lagpas 500 pangalan.
Si Ettore Moretti ay patuloy na dumadalaw sa kanyang pamangkin, laging may nagniningning na mata ng pagmamataas. Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa gutom? Tanong niya minsan. Ipinakita mo sa mundo na hindi mahalaga kung saan ka galing, ang mahalaga ay yung apoy na dala mo sa loob. Samantala, ilang beses sinubukang ayusin ni Brianna ang kanyang imahe. Naglunsad siya ng YouTube channel, may kasamang luhang paghingi ng tawad, pero sinalubong siya ng masakit na batikos. Malulupit ang komento. Sinubukan niyang bumalik sa boxing world, pero walang promoter na gustong kumuha sa kanya. Nang mawala ang mga sponsorship, mabilis ding naubos ang kanyang ipon. Sa huling pagsubok, lumabas siya sa isang maliit na podcast. Doon, boses niya ay nanginig habang sa wakas ay sinabi ang mga salitang huli na, "Mali ako. Si Giada Moretti ay hindi lang isang kahanga-hangang boksingera, isa siya sa mga taong dapat ko sanang iginalang mula sa simula. Binulag ako ng aking pagkiling." Pero ang internet na may mahabang alaala ay hindi mapagpatawad. Ginawang meme ang kanyang apology clip. Muli siyang naging paksa ng panilibak. Huli na, kulang pa, scripted ang dating. Nang marinig ni Giada ang tungkol sa panayam, tumugon siya sa parehong kahinahunan na matagal nang nagpakilala sa kanya. Sa isang tampok na artikulo ng Sports Illustrated, sinabi niya, "Wala akong galit sa kanya. Ang galit ay sumisipsip ng lakas sa taong may dala nito. Mas pipiliin kong gamitin ang enerhiyang yon para itaas ang mga taong katulad ko." Sa pamamagitan ng kanyang pundasyong Lightning Dreams, nakatulong na siya sa mahigit 300 kabataang babae mula sa mga komunidad na hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon, nabigyan ng scholarship at access sa mga sports program. Ang kauna-unahang gym ng foundation ay binuksan sa Torino, sa mismong lugar kung saan unang napagtanto ni Giada na ang kanyang kamao ay hindi lang panlaban, kundi panimula rin ng kinabukasan. Sa live-streamed na seremonya ng pagbubukas, nakatayo si Giada hawak ang mikropono, ang parehong mga kamay na minsang nagpabagsak sa isang world champion. Malinaw ang kanyang tinig sa harap ng karamihan. Hindi ito kwento ng paghihiganti, aniya. Ito ay kwento ng dignidad, kwento ng pagpapakita na ang respeto ay hindi ibinibigay dahil sa pribilehiyo, kundi sa kung sino ang pinipili nating maging. Nagpalakpakan ng mga tao, pero hindi pa siya tapos. Binigyan ako ni Brianna West ng isang bagay na mahalaga. Minamaliit niya ako. At kapag minamaliit ka ng mga tao, may dalawang pagpipilian ka. Hayaan mong sirain ka o gamitin mo yon para hindi ka na mapigilan. Sa unahang hanay, tahimik na pinunasan ni Tom Harris ang luha sa gilid ng mata. Buong buhay niyang ginugol ang pag-train ng mga kampiyon, pero hindi pa siya kailanman nakakita ng isang taong ginawang pag-asa ang kahihiyan ng may ganitong uri ng karangalan. Makaraan ng ilang buwan, naging undisputed world champion si Lightning Moretti, nanalo sa laban sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round, gaya ng laban na nagdala sa kanya sa mata ng mundo. At nang hawakan niya ang mikropono pagkatapos ng tagumpay, hindi coach o pamilya ang una niyang pinasalamatan. "Gusto kong pasalamatan ng lahat ng nagtangkang ibagsak ako," aniya. "Tinuruan niyo ako na ang tunay na lakas ay hindi galing sa itsura o katayuan. Nanggagaling ito sa pagtanggi na hayaan ng iba na sukatin ang halaga mo base sa panlabas na anyo o sa mga ari-arian mo." Pinanood ni Brianna ang sandaling iyon nang mag-isa mula sa maliit na inuupahang apartment. Nakatitig siya sa TV habang itinataas ang kamay ni Giada bilang panalo. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya may malaking kaibahan sa pagkakaroon ng talento at sa pag-abot ng kadakilaan. Ang talento ay regalo, pero ang kadakilaan, hinuhubog yun sa apoy ng pakikibaka. Hindi lang laban ang napanalunan ni Giada sa Manhattan Gym na yon. Binago niya ang laro. Muling binigyang kahulugan kung ano ang tunay na lakas, kung ano ang tunay na respeto at higit sa lahat,
Pinatunayan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi makukuha sa pagwasak sa mga pumupuna sa iyo. Makukuha ito sa pagiging lahat ng sinabi nilang hindi mo kayang maging. Habang nakatayo si Lightning Moretti sa gitna ng pandaigdigang pagkilala, naging tanglaw ang kanyang kwento para sa lahat ng minsang minamaliit, hindi pinapansin o ginawan ng mali. Pinatunayan ng kanyang pag-angat ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi lahat ng bagyo ay nagdadala ng kapinsalaan. Minsan, nililinis nito ang paligid at inilalantad ang kung anong matagal nang naroroon, isang lakas na hindi matinag. Kaya kung ikaw ay minsan nang pinagdudahan o isinantabi, hayaan mong paalalahanan ka ng kanyang kwento. Huwag hayaang ang iba ang magsabi kung ano ang halaga mo. Ang pinakamakapangyarihang tagumpay ay ang mapatunayan nilang mali sila sa bawat hakbang, bawat suntok, bawat laban. At kung ang kwentong ito ng tapang, pagbabagong loob at hustisya ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento kung saan ang pagiging minamaliit ay nagsilbing apoy para baguhin ang sariling kapalaran, isang suntok sa bawat pagkakataon. Isang aroganting kampiyon ang